right, mega love shout out, Mabsat. Good morning. It's already 11 in the morning. Nandito tayo kay Attorney Enzo Rectosa. Tingnan nga natin kung mayroon siyang content. Hindi ko pa sinisilip si Attorney. 11 hours ago, 1 hour ago, Puno at NUP nagmaktol dahil sa pondo. Nagmaktol. Live tayo. Live. Puno, gabi-gabi talakayan. Sumagot na pero walang sagot. Diyos ko, Lord. Ang sagwan nito, sumagot pero walang sagot. Sige nga, pakinggan natin si Attorney. Attorney Enzo. Bibilisan natin to kasi 30 minutes to. Commute, work, wait. Silog! Again, sa mga di pa po nag-like and subscribe tayo mga absat. Here we go. Pasok ka Attorney. Babati pa si Attorney to, sigurado. Yun. Kumbaga, compliance. Ibig sabihin, masabi lang na hindi binaliwala yung impeachment, yung notice galing sa House. Pero yung mga doon, issue doon, yung mga grounds sa kanya, wala 'yon. Parang kay Sara Duterte o sa kampo ni Sara Duterte, lahat ng mga grounds na 'yon, yung mga pinag-usapan sa hearing ng Justice Committee, pinakita doon yung mga ebidensya, mga testigo na ipe-present, para sa kanila wala lahat 'yon. Ano 'yon? Kumbaga, hearsay 'yon, wala namang ebidensya. Kaya wag na nating sagutin. Parang nag-submit lang kaya nga maiksi lang yung sinubmit nila, 13 pages lang. Actually, mas ang sinabi pa nga lang nila doon sa na yon, sa sagot na yon, bias, double standard. Bakit double standard? Yun daw unang impeachment kay PBBM, kaagad dinismiss. O ngayon hindi ito dinismiss, di double standard. Ganun lang yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, ano ba ang naging laman ng sagot ng kampo ni Sara Duterte? Actually, 13 pages yung sagot. 13 pages yung sagot, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, yung 13 pages na yon, na sagot, bakit ad cotilam? Kasi may nakalagay ad cotilam. Yung answer ay ad cotilam. Ang ibig sabihin ng ad cotilam, hindi ibig sabihin na sinasagot nila yon ay kinikilala na nila ang jurisdiction. Pwede pa rin nilang questionin, kung gusto nilang questionin later o sa ibang panahon, yung jurisdiction ng impeachment na yan, ng House of Representatives, ng Justice Committee, kung gusto nilang questionin yan, pwede pa rin kasi yung sagot nila is ad cotilam. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na sumagot sila ng ganun, nire-recognize na ang jurisdiction ng Justice Committee. At hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng erase ang iba pa nilang mga objections. Ang purpose nila, sumagot. Pero hindi ibig sabihin na hindi na nila pwedeng questionin later, pwedeng sa Korte Suprema, yung issue ng jurisdiction, o kung ano pa man ng mga issue. Yan yung ibig sabihin ng ad cotilam. Kumbaga hindi nila wini-waive yung mga pag-re-raise ng ganung mga issues. Ngayon, ano ba ang naging laman? Ang naging laman, di ba maraming mga grounds na binasa doon sa Justice Committee hearing. Bawat grounds na yon diniscuss. 2 impeachment complaints yun, tapos yung 2 impeachment complaints may mga grounds yun. Siguro 6 na grounds yun, 7. Yung una, yung in-endorse ni Laila de Lima, 6 yatang grounds yun eh. Lahat ng grounds na yon sa tingin ng Justice Committee ay impeachable offenses. Ganon din yung pangalawang impeachment complaint. Kasi 2 na lang ang natira doon sa original na 4. Yung 3rd and 4th impeachment complaint, yan na lang yung natira. May mga grounds yun. May mga rin yun, may mga naka-attach na mga ebidensya. Saka may mga nakalagay doon na may mga ipapatawag na mga testigo. Pero, pagdating sa sagot ni Sara Duterte o ng kanyang mga abogado, ang sabi nila, hindi na kailangang sagutin ito kasi wala namang mga basihan ito. Walang hindi mga ultimate facts, walang mga ebidensyaan niya. Kaya sabi niyang kumbaga doon sa sagot ni Sara, hindi nagme-merit na sagutin pa yun punto por punto. Kasi lang naman yun, mga conjecture, mga ganun, mga hearsay. Kumbaga,
Wala. Sa tingin ng kampo ni Sara, hindi na kailangang sagutin. Kasi mga conjectures, hindi naman siya ultimate facts, walang mga ebidensya. Hearsay siya. Wag na. Kaya ibig sabihin, hindi sinagot punto por punto. Halimbawa, yung ground number 1, hindi yon, wala. Ground number 2, wala. Kahit alin doon, wala. Wala silang nakita doon daw sa mga grounds na yon na makakatindig bilang ground sa impeachment. So dahil wala naman, walang ultimate facts, walang mga ebidensyang patunay, hearsay sila, conjectures, hindi na nila kailangang sagutin yon. Alin man doon. So ganon yung ginawa. Sa kabilang banda, mas sila pa yung nag-raise ng mga issues. Una daw, due process, hindi daw binigyan ng due process si Sara Duterte. Kaya pangalawa, ano daw yon? Ang nangyari daw, double standard. Bakit double standard? Yung kay PBBM daw na impeachment, yung nauna, na final ng Makabayan Black, kaagad wala lang, dinismiss na kaagad. Dahil walang sufficiency in substance. Pero ito daw ito daw kay Sarang impeachment, kahit wala din daw naman sufficiency in substance, pinalusot pa rin sa Justice Committee. Kaya double standard. Kumbaga, pareho lang naman daw walang substance. Bakit nakalusot itong kay Sara sa sufficiency in substance? Kaya double standard daw. Kaya itong mga mga kongresista niya, bias, hindi fair. Yan yung argumento doon sa sagot ni Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, hindi sinagot punto por punto o kahit isa man lang na punto doon sa mga grounds, wala. Kasi ang paliwanag nila, wala namang basihan, wala namang ebidensya, wag nang sagutin yung mga yan. Sa kabilang banda, ipinasa ngayon sa Justice Committee yung issue, wala daw due process. Malinaw daw doon sa unang impeachment complaint na final kontra kay Sara na diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, sinabi na doon na dapat bigyan ng due process ang ini-impeach na opisyal. Pero ganun na naman daw, dito na naman, wala na naman daw due process. Sa katunayan, double standard ang nangyari. Yung kay PBBM, kay Marcos na impeachment, diniklarang insufficient in substance. Pareho, pagdating na naman daw dito kay Sara Duterte, wala rin lang naman daw mga ebidensya, wala naman daw mga basihan. Bakit diniklarang sufficient in substance? So, walang due process at double standard. Yan yung ganun yung mga pagkakaargumento, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kumbaga dito, ang lumalabas dito, nasahan na natin na posibleng question na naman nila ito sa Korte Suprema pagdating ng panahon o sa darating na panahon. Mag-aano na naman yan. Magre-raise na yung mga issue na naman na walang due process, double standard. Idadalhin nila yan sa Korte Suprema. Posible yan. Kasi makikita mo naman dun sa tenor ng kanilang pagkakasagot. Doon pa lang sa title na ad cutilam, ibig sabihin, sinasagot nila ang notice o yung impeachment complaint, pero hindi nila wini-waive yung pag-question ng jurisdiction. Kini-question nila yung yung Justice Committee, yung fairness, due process. Kumbaga hindi fair ang Justice Committee. Dahil diyan nakakommit ito ng denial o na-violate ang right to due process ni Sara Duterte. Anyway, mga kabunyog, ang tanong na siguro ngayon, bakit ganon? Bakit ganon ang ginawa ng kampo ni Sara? Bakit hindi nila sinagot punto por punto? Sa halip na sagutin punto por punto yon, bakit hindi? Bakit ganon ka-general yung sagot? Na sinabi lang ng kampo ni Sara Duterte na wala namang basehan to, hearsay ito, political conjecture, wala namang mga ebidensya ito, hindi ito, wag na naming sasagutin. Kumbaga, bakit ganon ang ginawa? Kasi mga kabunyog, mga kababayan, alam nila na kahit naman sumagot sila punto por punto, lulusot pa rin yan sa Kamara. Kumbaga, hindi na sila nagpagod. Ang totoo, alam nila na matibay ang mga ebidensya doon. Alam nila yan na hindi pwedeng hindi nila sagutin yan punto por punto. Mga kabunyog, maniwala kayo. Alam nila yan na dapat nilang sagutin yun punto por punto. Kaya lang, bakit nila sasagutin yan punto por punto doon sa House? Hindi rin lang naman sila makakalusot sa House. 'Di ba? Kumbaga, para sa kanila, wag na.
Doon na lang natin sa Senate ito punto por punto sasagutin. Kasi pagdating sa Senate sa trial, hindi nila pwedeng hindi sagutin yan punto por punto. Diba? Mga kabunyog, sa tingin nyo, pagkadating sa Senado sa trial, ganun ang style nila? Hindi uubra yan. Kasi tatambakan sa Senado ng mga ebidensya. Mapapahiya ang mga senador. Kapag yung mga senador, pumuto pa rin na i-acquit si Sara, ganung napakalinaw ng mga ebidensya, mapapahiya sila. Kaya pagdating sa Senate, magbabago yan ng strategy. Dito lang sila sa House nagganyan. Kumbaga, bakit sila makikipagpukan sa House, sa Kamara? Alam na nilang wala yan. Doon na lang sila nagre-reserve sa Senado kasi nandun yung mga pag-asa nila. Nakuha niyo yung punto ko mga kabunyog? Kumbaga, ano yan? Ang inaasahan nila dyan, lulusot yan sa Kamara, wala namang mangyayari dyan, wala silang laban sa House, ano? 1/3 lang naman ang kailangan boto sa House ay 54 na yung bumoto doon sa Justice Committee. Wala na, maghahanda sila sa Senado. Kasi pagdating sa Senado, hindi nila pwedeng sabihin doon, wala namang pasiyan yan, wala namang due process, ano yun, unfair, biased, double standard. Pagdating sa Senado niyan, pagka in-entertain ng Senado yung ganung mga depensa, mapapahiya ang Senado. Bakit mapapahiya ang Senado? Ang daming mga ebidensya ang ilalatag ng prosecution, tambak ang ebidensya at mga testigo. Tapos pagdating sa trial, ganun ang sagot nila doon sa Tapos ang desisyon ng court ng sa trial, yung ginawa nila ngayon sa House, hindi na pwede 'yun. Pagdating sa House, ay pagdating sa trial sa Senate, hindi pwede yung general na denial na ganun. Kaya ang ginawa nila dito sa House, parang hindi na nila pinahirapan ang sarili nila. Para sa tingin nila, wag na tayong sumagot diyan. Ano 'yan? Sabihin na lang natin ganito ganyan. Wag na tayong sumagot punto por punto. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love. Yan yung style, yan yung strategy nila. Pero pagdating sa Senado, pustahan tayo, hindi na ganyan yan. Pag ganyan pa rin yung depensa nila pagdating sa Senate, hindi nila sasagutin yung bawat punto doon. Ay ang gagawin ng prosecution pagdating sa Senate, ilalatag lahat yon, mga ebidensya, testigo. Tapos makikita ngayon ng mga senador na senator judges, tambak ang ebidensya. Tapos pagbutuhan, magbuboto yung mga senador na kwital. Aanuhan sila ng taong bayan, huhusgahan sila. Quitted, tambak na tambak ang ebidensya, hindi naman nasagot ni Sara. O di ba? Kaya sa Senado, maobliga silang sumagot yan. Hindi na pwede pagdating sa Senado na ganyan yan. Sa House, hindi na sila nagpakahirap na sumagot kasi tingin nila, wala naman tayong laban diyan. Wala tayong laban diyan, hayaan na natin diyan. Di ba? Ganyan yan mga kabunyog, mga kawan. Ang isa pa, gusto nilang palabasin dito sa House na wala namang mga ebidensya, kaya kayo ang mag-prove ng mga akusasyon niyo sa amin. Hindi kami dapat hindi kami ang sasagot sasagot diyan. I-prove ninyo 'yan. Kaya actually, sa totoo lang mga kabunyog, ako ang tingin ko diyan, ang laban talaga nito nasa Senado na. Wala naman dito sa House. Wala yan dito sa House kasi kahit sila, hindi sila lalaban dito sa House. Hindi na sila mag-aano diyan. Hindi na sila makikipaglaban dito sa House. Doon na sila sa Senado dahil nandoon ang mga kakampi nila eh. Kumbaga sa tingin nila, doon sila may pag-asa. Doon sila may pag-asa. Kasi yung mga senador, marami silang kakampi doon. Marami silang kakampi. Nandun sila Marcoleta, Chis Escudero, si Cayetano, ayan. Si Amy Marcos, magtutulong-tulong 'yan. Kaya kumbaga, doon sila lalaban sa Senado. Pero dito sa House, alam na nila 'yan, lulusot na 'yan diyan. Wala ba tayong audio? Kaya 'yon? Kumbaga, expected. Dalawa lang naman ang nakikita natin, hindi sasagot. Hindi sasagot. Pero pag hindi sila sumagot, pag hindi sumagot, hindi nag-submit ng sagot, kahit anuman lang, parang binaliwala mo ang House of Representatives. So ang ginalawa nila ngayon, sumagot, pero walang sagot. Ibig sabihin, hindi in-address yung mga issue. Bakit? Para wag nang lumaban dyan sa House, doon na lang sa Senate mag-prepare. Mga kabunyog, ganun yung strategy nila dyan. Pero, yung ganyang strategy dyan sa House, na ang sagot nila ganun, hindi nila sasagutin yung ground number 1, ground number 2, ground number 3. Hindi nila sasagutin yon. Hindi nila pwedeng gawin yan sa Senado. Pag ginawa nila yan, magpipresent ng mga ebidensya sa Senado,
Tapos anong gagawin ng senador? Kahit hindi kinounter nila Sara, hindi nila kinounter bawat ano doon, ground. Tapos ang gagawin ng mga senador, i-acquit. Anong klase yan? Mapapahiya ang mga senador niyan. Kasi dapat ang senador, pagdating sa kanila, judge sila, ito yung akusasyon, ito yung ground. Anong sagot mo dyan? Ito yung ground, anong sagot mo dyan? Doon magbi-base ng desisyon ang mga senador sa pagja-judge nila. Kasi impeachment court yun, trial na yun. Ayan yung ano dyan. Yung ginawa nila ngayon na parang wala silang sagot, general lang, na denial, pagdating sa Senado, hindi pwede. Magbaba. Doon sila naghahanda ngayon, mga kabunyog. Doon sila maghahanda. So, ano nang mangyayari ngayon? Ano nang mangyayari? Mapapahaba pa ba ang trial ay ang hearing sa Kamara? Oo. Kahit hindi sila sumagot punto por punto, doon kasi sa diyan kasi sa House, kailangan mong kumbinsihin pa rin ang House, ang Kamara, na mayroong probable cause. So, parang ito, in-inform lang naman si Sara ng Kamara, ng House, ito, may complaint sa'yo, anong sagot mo dito? Hindi sumagot si Sara, ibig sabihin wala siyang punto por puntong sagot. Ang gagawin na ngayon ng Justice Committee, tatanungin uli yung mga complainants, saka yung nag-endorse. I-present nyo na nga yung mga ebidensya nyo at testigo, tingnan natin kung may probable cause. Ibig sabihin, kailangan pa rin kumbinsihin yung Justice Committee kung may probable cause. Kailangan pa rin. Kasi kahit hindi sumagot si Sara, wala siyang sagot punto por punto, kailangan pa rin makumbinsi ang Justice Committee na may probable cause. Kaya magkakaroon pa rin yan ng hearing. Pero ibig sabihin dyan, wala nang masyadong sila Sara. Wala na silang dyan. Kasi hindi naman sila sumagot punto por punto. So, magpipresent ngayon ng mga ebidensya. Tuloy pa rin yun. Kaya lang, hindi na masyadong, wala nang masyadong sagutan na mahaba. Kasi wala namang depensa ang kampo ni Sara General naman yung depensa. Pagkatapos ng presentation ng mga evidence sa katistigo, magde-decide na ngayon, magbubutuhan ngayon ang Justice Committee. May sufficiency in substance. Ay probable cause. Mayroon bang probable cause? So ang bubutuhan di ba yung unang binutuhan, sufficiency in form. Ang sunod na binutuhan, sufficiency in substance. Ngayon, ang bubutuhan na nila, after mag-conduct ng hearing, presentation ng evidence, at mga testigo, mayroon bang probable cause? Ang kailangan na boto is 28. Tanong ko sa inyo, makuha kaya ang 28? Una-una muna sa tingin ninyo may probable cause. Siyempre, ang daming present na mga ebidensya at testigo. Kaya ang mangyayari dyan mga kabunyog, mga kababayan, magkakaroon ng hearing sa Kamara para lang i-present yung mga ebidensya at testigo. Kasi due process nga yan Kahit hindi makipagharapan si Sara, tuloy yan. Kasi kukumbinsihin mo yung House na ituloy natin itong impeachment na ito kahit hindi sumagot si Sara kasi may probable cause ito. Ngayon, pag nakumbinsi ang Justice Committee na may probable cause, 28 na boto ang kailangan, idadala ngayon sa plenary. Pagdating sa plenary, kailangan na doon ng 1/3. Yan yung mangyayari mga kabunyog, mga kababayan. Medyo mapapabilis ito kasi hindi naman magpipresent na ng counter evidence sila Sara Wala naman silang kontra ebidensya para sirain yung mga ebidensya at testigo ng wala silang kontra ebidensya. Parang alam nyo, pareho din ito kay Duterte doon sa ICC. Ang ginawa ng mga abogado ni Sara dito, parang katulad din sa ICC. Di ba doon sa ICC, wala namang mga ebidensya at testigo si Kaufman? Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools Then guys, sa mga just to get work done. mag-like and A simple subscribe. task turns into Like and subscribe po tayo. Ang sinasabi lang doon ni Kaufman, wala namang na-commit na krimen si Duterte. Ganito, ganyan. Hindi na sila nag-present ng ebidensya nila, testigo, wala. Ganon din dito ang ginawa sa Kamara. Wala na silang i-present na kontra-ebidensya. Kasi dapat ang sagot mo doon, punto por punto sasagutin mo. Ground number 1, ganito ang paliwanag namin dyan, ganito ang sagot dyan. Ito ang aming ebidensya, ito ang aming testigo. Ground number 2, ito ang sagot namin dyan. Ito ang aming ebidensya, ito ang aming testigo. Para sa ground number 2. Ground number 3, ganito ang sagot namin dyan, ito ang aming ebidensya, ito ang aming testigo. Ibig sabihin, magpipresent ka rin yung defense ng testigo mo at ebidensya mo rin. Para i-prove yung yung sagot mo. Hindi ganun ang ginawa nila. Pero pagdating sa Senado, ganun ang gagawin nila dyan. Kasi pag hindi nila ginawa yan, matatalo sila doon. Sigurado yun. Kasi mapapahiya ang mga senador. Sa tambak na ebidensya, hindi nyo sinagot, tapos i-acquit pa rin kayo.
Pero yun na, mga kabunyog, paano na ito? Sa isang banda, mapapabilis ito kasi wala nang ipipresent ng mga ebidensya at testigo sila Sara. Wala. Ano lang yan, magki-question na lang yan, mga objection, kung ano. Pero wala yan. Ang magpipresent ngayon, yung complainant at saka yung nag-endorse na mga kongresista. Kaya mga kabunyog, medyo kasi mapapatagal kasi may break ang mga kongresista ngayong March 21 kasi Holy Week. Pero pagbalik niyan sa April 8 yata, tuloy-tuloy na yan. Ang sabi naman ni Attorney, katasabi lang kanina ni Attorney Luistro, kahit naka-break sila, tuloy ang impeachment. Walang break. Nako, magagalit garapata dito, Diyos ko Lord Rudy. Congresswoman Beatrix Luistro, tatapusin nila hanggang sa plenary yan. Ngayong summer, tatapusin nila yan. Tapos, sigurado tayo makakarating ito sa Senado. Ngayon, ano naman yung mga kongresistang in UP? Sabi nila, hindi daw sila buboto kung walang matibay na ebidensya. Yung press con kanina nila Ronaldo Puno. Ano lang naman yun? Nagpapaano lang yun? Ha? Nakikipag-negotiate lang yun? Ano ba? Ang lagay eh. Ano ba? Alam nga naman buboto lang kami dyan sa impeachment ng gano'n na lang. Ha? Eh kami nga, napapabayaan eh. Di ba? Nagre-reklamo si Puno. Napapabayaan daw sila ni Speaker Bujigdi. Okay na tayo sa sagot ni Attorney Enzo Recto. Talagang sumagot nga itong si Lustay kaso walang laman, Mabsat. Magla-last topic ako. Isa pa, 1 minute last topic, Mabsat, bago tayo mag-end, sakto. So again, maraming salamat. 310 live viewers sa mga di pa nagla-like dyan. Like and subscribe naman tayo dyan, Mabsat. Di ba, cut? Di man lang sila mag-like. Ano kayo mga DDS na nakikinoon? Diyos ko Lord. Again, maraming salamat po, Mabsat. Last short topic lang tayo. Very, very short. 1 to 2 minutes. Here we go.